Kung minsan mga lolo at lola, mga tito at tita, kapag kayo ay nakaupo ng tahimik sa inyong tahanan, hawak ang isang papel ng medical test result ng inyong sarili o ng inyong mahal sa buhay at mapait na itinatanong sa sarili, bakit ako? Bakit ang malupit na kanser na ito o ang matinding panghihinang ito ay dumapo sa ating pamilya? Pahintulutan po ninyong magbahagi ako ng isang katotohanan. Madalas ay may ugali tayong isisi ang lahat sa tadhana o sa malas. Naniniwala tayo na ang sakit ay parang isang baligtad na jackpot sa loto kung sino ang minalas siya ang magdurusa. O minsan kapag tumitingin tayo sa labas at nakikita ang makapal na usok at smog sa Metro Manila, naaamoy ang sunog na plastik, ang matapang na amoy ng bagong biling linoleum o ang matapang na chemical mula sa bagong pintang pader, tayo ay labis na natatakot na ang mga bagay na ito ay unti-unting sumisira sa ating katawan araw-araw. Mga lolo at lola, mga kapatid, ang inyong pag-aalala ay may matibay na basehan. Malinaw na ipinapakita ng siyensya na ang ating DNA, ang sagradong orihinal na blueprint ng ating buhay, ay tunay na nasasaktan, nasisira at walang tigil na inaatake araw-araw. Ngunit may isang napakadakilang kabalintunaan na iniregalo sa atin ng may kapal. Kahit na patuloy na nasisira ang ating DNA, hindi lahat sa atin ay nagkakaroon ng kanser. Bakit kaya ganito? Ngayon, bilang si Dr. Victor Castillo, isang doktor na inilaan ang buong buhay at karera sa pag-aaral ng bawat sulok ng ating mga selula, nais kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang dakilang likas na lakas ng paghilom na nakatago mismo sa loob ng ating katawan. Isang sistema ng depensa na napakagaling at napakakomplikado na kahit ang pinakamodernong computer ngayon ay susuko rito. Hayaan po ninyong ipaliwanag ko ang kalikasan ng tahimik na pinsalang ito. Ang ating genetic code o DNA ay parang isang master blueprint o plano ng isang bahay. Kapag perpekto ang planong ito, ang mga manggagawa, na walang iba kundi ang ating mga selula, ay pagbabasehan ito upang gumawa ng mga proteinang nagpapanatili ng buhay, tumutulong sa pagtibok ng puso, paghinga ng baga, pagtunaw ng pagkain sa tiyan, at pagpapalit ng balat. Ngunit sa tuwing naghahati-hati divide ang mga selula para palitan ang mga tumanda na kailangan nilang kopyahin ng buong buo ang napakalaking planong iyon. Isipin po ninyo na kayo ay nagtatrabaho sa isang napakalaking pabrika ng sapatos sa Marikina na araw-araw ay kailangang gumawa ng 1,000,000,000 pares ng sapatos. Kahit gaano pa kamoderno ang mga makina, kahit gaano pa kaingat ang mga sapatero, siguradong sa pagtatapos ng araw, may ilang pares ng sapatos na magkakaroon ng depekto, isang tahi na tumabingi, isang swelas na naidikit ng tagilid. Ganyan din po ang ating katawan. Dahil sa hindi maisip na dami ng trabaho sa paghahati ng selula sa bawat 24 na oras na lumilipas ang isang karaniwang tao tulad ninyo. At ako ay magkakaroon ng nasa 10,000 maling mutasyon sa ating DNA. Opo, tama po ang narinig ninyo. 10,000 pagkakamali araw-araw. Kung ang mga pagkakamaling ito ay magpapatuloy at dadami, babagsak at masisira ang ating katawan sa isang iglap. Ngunit, heto tayo nakaupo pa rin at mapayapang humihinga. Iyon ay dahil sa likod ng napakalaking linya ng produksyong iyon, ang ating katawan ay may isang hindi nakikitang grupo ng tagasuri ng kalidad at tagakumpuni. Nagtatrabaho sila ng tahimik at masigasig araw at gabi. Sa sandaling lumitaw ang 10,000 pagkakamali, sa linya agad-agad itong natutuklasan. Ang mga bahagi ng DNA na nasira at naputol ay puputulin at perpektong ididikit muli bago pa man ito makagawa ng anumang gulo. Ang ating katawan mismo ang naglilinis ng sarili nitong kalat nang hindi nagre-report, nang hindi natin namamalayan o pinag-aalalayan. Gayunpaman, ang kakayahang magkumpuni na ito ay may hangganan. Nakadepende ito ng malaki sa kung anong materyales ang ibinibigay natin para may magamit sila sa trabaho. Bago ko po palalimin kung paano natin magagamit ang mga pamilyar na pagkain sa ating kusina
Para bigyan ng lakas ang magiting na grupong ito, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Ito po ay libre. Aabutin lang ng 2 segundo. At makakatulong ito upang makaabot ang channel na ito sa mas marami pang tao na katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tamang impormasyon sa kalusugan na nakabase sa tunay na siyensya. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga lihim ng medisina upang ibahagi sa ating komunidad. Ngayon, ilagay natin ang kamanghamanghang katawan natin sa totoong sitwasyon ng pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas. Alalahanin po ninyo ang isang mainit na tanghali sa panahon ng tag-araw. Isang simpleng kaligayahan ng tao ang makalabas tumingala sa maaliwalas na kalangitan at maramdaman ang init ng araw sa ating balat. Ngunit ano ang nasa likod ng init na iyon? Ito ang ultraviolet radiation UV rays. Ito ang hindi nakikitang armas na may kakayahang tumagos sa mga patong ng ating selula, dumiretso sa pinakaloob nucleus at putulin ang mga tanikala ng ating DNA. Kung ang isang tao ay magpapabilad sa araw sa dalampasigan ng Boracay o Palawan, sa katanghalian hanggang sa pumula masunog at magbalat ang kanilang balat, pinaparami nila ng ilang beses ang panganib na magkaroon ng skin cancer. Ang UV radiation ay lumikha ng napakaraming mutasyon. Ngunit isipin po natin ang kabalintunaang ito. Kahapon, may kailangan kayong asikasuhin at nagmotor kayo sa kalsada ng 12:00 ng tanghali. Siksikan sa kalsada, matindi ang traffic sa isang intersection sa EDSA na walang ni isang puno. Ang nakakapasong sikat ng araw ay direktang tumatama sa braso ninyong nakahawak sa manibela sa loob ng 30 minuto. Parehong UV rays iyon, parehong tindi ng init, ngunit bakit hindi tayo agad-agad nagkakaroon ng skin cancer tuwing hihinto tayo sa red light? Ang sagot ay nasa mahika ng ating mga genes. Madalas pag-usapan ng mga tao ang genetic code, ngunit iilan lang ang nakakaalam na nasa 3% lamang ng DNA sa ating katawan ang talagang ginagamit para gumawa ng mga proteinang bumubuo sa ating katawan tulad ng balat, buhok, dugo, buto. Kaya para saan ang natitirang 77% ng DNA? Hindi po sila junk DNA o basurang DNA gaya ng maling akala ng mga siyentipiko noon. Naglalaman ang mga ito ng isang napakalaking silid-aklatan ng mga direksyon para mabuhay kabilang ang buong manual kung paano kumpunihin ang sarili. Nang tamaan ng UV rays ang inyong braso, habang nasa traffic, milyon-milyong bahagi ng DNA ang naputol. Agad-agad ang 77% na DNA na iyon ay nagbigay ng utos. Ang hukbo ng mga repair enzymes ay lumabas, gumupit, nagdugtong at nagtagpi sa bawat bahagi ng genetic code ng may perpektong katumpakan. Ang paminsan-minsang pagkasunog ng balat sa araw ay hindi malaking problema dahil kayang-kayang pasanin ito ng ating sistema ng depensa. Ngunit ano ang mangyayari kung araw-araw ninyong ibinibilad ang inyong sarili sa matinding sikat ng araw nang walang proteksyon, o mas malala, nilalagyan ninyo ang inyong katawan ng sangkatutak na lason mula sa alak, usok ng sigarilyo at mga pagkaing tadtad ng kemikal? Hayaan po ninyong gumamit ako ng isang paghahambing na paborito ko upang ipaliwanag sa inyo kung paano nabubuo ang sakit. Isipin po natin na ang ating katawan ay parang isang batya o bathtub. Ang malinis na tubig na umaagos mula sa gripo ay sumisimbolo sa buhay at sa normal na paggana ng katawan. Sa ilalim ng batya ay may maluwang na butas ng canal drain na sumisimbolo sa sistema ng katawan sa pag-aayos ng DNA at pagtatanggal ng lason detox. Ang pagtanda, polusyon sa paligid, usok ng mga sasakyan at kemikal sa pagkain ay ang mga maruming tubig na patuloy na dumadaloy papasok sa batya. Kung ang kanal, ang sistema ng pag-aayos, ay gumagana ng maayos at malakas, ang maruming tubig ay papasok ngunit aagos din agad palabas.
ang level ng tubig sa batya ay mananatiling mababa at ligtas. Hindi kailanman aapaw ang tubig. Hanggat hindi barado ang kanal, tayo ay malusog. Ngunit ang modernong pamumuhay ay nagdadala ng mga nakakasirang ugali. Sa halip na maruming tubig lang, isipin po ninyo ngayon na kumuha tayo ng isang basurahan na puno ng panis na pagkain, latak sunog at mantikaing pagkain, na sumisimbolo sa tamad na pamumuhay, walang tigil na stress, maruming pagkain, mga fast food na puro asukal at trans fat, at ibinuhos natin ang lahat ng ito sa batya. Ang mga basurang ito ay unti-unting sasabit sa butas ng kanal. Sa una, bahagya lang ang pagbabara, babagal lang ang pagbaba ng tubig. Ang level ng tubig sa batya ay tataas ng kaunti. Ito ang mga panahong nakakaramdam kayo ng panghihina, madalas na pagsakit ng ulo o pagod na walang malinaw na dahilan. Pagkatapos, lumipas ang mga araw, buwan at taon, patuloy pa rin ang pagtatapon ng basura. Ang butas ng kanal ay tuluyan ng nabarahan. Ang sistema ng pag-aayos ng DNA ay na-overwork, bumagsak at nag-strike. Sa puntong ito, mabilis na tataas ang maruming tubig at sa huli, itana, apaw palabas ng batiya. Ang sandaling umapaw ang maruming tubig na iyon ang oras na nabubuo ang selula ng kanser, iyon ang oras na kakatok ang diabetes, at iyon ang oras na aatake ang sakit sa puso. Ang pinsala ay naiipon sa paglipas ng panahon. Ang pagbagsak ng ating kalusugan ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang araw. Ito ay resulta ng libu-libong maling desisyon sa hapagkainan at sa estilo ng pamumuhay na inulit-ulit sa loob ng maraming buwan at taon. At sa kabilang banda, ang mga tamang desisyon at masusustansyang pagkain ay nangangailangan din ng pasensya upang muling maitayo ang sistema ng depensa at upang muling mapaluwag ang nakabarang kanal ng ating buhay. Iyan po ang dahilan kung bakit kailangan nating magising. Marami sa atin kapag naririnig ang salitang antioxidants, ang unang naiisip ay para ito sa pagpapaganda ng balat o para maiwasan ang mga kulubot. Ngunit sa mundo ng medisina, ang kahulugan nito ay mas malalim at mas dakila pa riyan. Nakapaglaro na po ba kayo o nakakita na ng mga batang naglalaro ng lumang video game na tinatawag na Missile Command? Sa larong iyon, mula sa tuktok ng screen, may napakaraming missile o missile na mabilis na bumabagsak papunta sa ating planeta. Ang misyon ng naglalaro ay kontrolin ang base, magpaputok ng bala pa itaas para harangin at sirain ang mga missile na iyon bago pa man tumama sa lupa. Sa loob ng ating katawan, isang katulad na labanan ang nangyayari sa bawat millisecond. Ang mga missile na mabilis na bumabagsak ay ang mga free radicals, mga napakatapang na kemikal na nagmumula sa usok ng sigarilyo ng katabi natin, mula sa sunog na inihaw na baboy, mula sa maruming hangin sa labas. Kung hindi mahaharang ang mga missile na free radicals na ito, ay babangga sa balat ng selula, tutusok papasok sa nucleus at bobombahin ang ating DNA na mag-iiwan ng malalaking hukay ng pagkawasak. Ito ang pinsala sa ating mga genes. At dito papasok ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant bilang ating mga tagapagligtas. Kapag kumain kayo ng madahong gulay tulad ng malunggay o kangkong, isang mapupulang kamatis o mga berries, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng milyon-milyong natural na kalasag. Ang mga antioxidant na ito ay lulutang-lutang sa dugo, matapang na haharapin at yayakapin ang mga free radicals at wawasakin ang mga missile sa gitna ng ere bago pa man ito makapinsala sa DNA. Ngunit kahit gaano pa kagaling ang sistema ng depensa, mayroon pa ring mga mapanlinlang na missile na makakalusot sa kalasag at magdudulot ng pinsala. Sa puntong ito, nagiging napakahalaga ng proseso ng pagkumpuni. Isipin po natin na ang pag-aayos ng nasirang DNA ay parang may isang grupo ng magagaling na manggagawa ng DPWH na nag-iikot sa kahabaan ng Maharlika Highway o NLEX. Kapag may nakita silang malaking lubak na ginawa ng mga naglalakihang truck, agad silang magbubuhos ng aspalto
at papatagin ang kalsada sa kalagitnaan ng gabi. Ang pagtatagpi sa mga lubak na ito ay nagpoprotekta sa ibang mga sasakyan, ang iba pang selula na dadaan doon upang hindi sila mahulog sa hukay, hindi tumaob at hindi maging sanhi ng malagim na aksidente mutasyon ng kanser. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay, saan tayo hahanap ng grupong iyon ng mga manggagawa na magtatagpi ng lubak? Kailangan ba nating bumili ng mga mamahaling food supplements na umaabot sa libu-libong piso? Hindi po mga tito at tita. Napatunayan ng siyensya na ang pinakadakilang mga bagay ay matatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay. May isang uri ng prutas na pamilyar sa atin na tahimik na nakalagay sa mga estante ng halos lahat ng supermarket mula Luzon hanggang Mindanao. Ito ang prutas na kiwi. Pamilyar na kayo sa prutas na ito na kasing hugis ng itlog na kasuot ng balat na kulay kayumanggi at may mga magagaspang na balahibo. Ngunit kapag hiniwa ninyo ang kiwi, gamit ang matalim na kutsilyo, isang obra maestra ng kalikasan, ang bubungad sa inyo, ang luntiang laman nito na kumikinang pumapalibot sa isang maliit na hugis, bituing kulay puti sa gitna na may mga maliliit at maiitim na buto. Kapag kinagat ninyo ito, magigising ang inyong panlasa sa perpektong timpla ng asim at tamis. Dati pinapayuhan tayo ng mga nakatatanda na kumain ng prutas na ito dahil marami itong vitamin C, maganda sa resistensya. Hindi po mali ang payong iyon, ngunit hindi nito sapat na naipapaliwanag ang buong himala ng pagkaing ito. Ang mga siyentipiko sa mga nangungunang research institutes sa mundo ay nagsagawa ng mga mahigpit na pagsusuri. Natuklasan nila na ang kiwi ay hindi lang basta isang matamis na lalagyan ng vitamin C. Naglalaman ito ng isang matinding kombinasyon ng mga antioxidants at phytonutrients, mga sustansya mula sa halaman na may kakayahang direktang gisingin ang mga genes na nag-aayos ng DNA. Pinatunayan ng pananaliksik na sa pagkain lang ng isang kiwi, araw-araw nabibigyan ninyo ang inyong dugo ng sapat na lakas para pigilan ang nasa 60% ng mga pinsala sa DNA na mabilis na sumasalakay sa atin. 60%, isang numerong maaaring magpabago sa kapalaran ng ating buhay. Paano pa kaya kung kumain kayo ng 3 kiwi araw-araw? Napakadali lang nitong gawin. Hindi ba? Balatan lang hiwain, ng pino ihalo sa plain yogurt na walang asukal o kainin bilang panghimagas pagkatapos kumain. Sa isang simple abot kaya at masarap na hakbang na ito, nagpapadala kayo ng isang elite na tropa ng mga doktor sa pinakaloob ng inyong katawan para buuin at ayusin ang mga naputol na DNA. Ang mga lubak sa highway ng ating buhay ay agad na matatapalan. Dinadala tayo nito sa isang mas malawak na konsepto, isang paggising na yumanig sa buong mundo ng medisina. Isang bagay na tinatawag kong panahon ng pagkain bilang gamot. Food as medicine. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, itinuro ng ama ng medisina na si Hippocrates na gawin mong gamot ang iyong pagkain at ang gamot mo ay ang iyong pagkain. Noong panahong iyon, wala pang antibiotics ang mga tao, wala pang chemotherapy ang pagkain, ang tanging kaligtasan. Ngunit nang umunlad ang lipunan at sumabog ang industriya ng parmasya, nakagawa tayo ng mga malalakas na gamot na kayang patigilin ang matinding migraine sa loob lamang ng 20 minuto. Dahil dito ang mundo ng medisina ay hindi sinasadyang naging mayabang. Marami sa aking mga kasamahan sa propesyon sa mahabang panahon ay minamaliit ang nutrisyon. Sa tuwing may magkukwento tungkol sa paggamit ng pagkain para magpagaling ng sakit, agad nila itong binabaliwala ng may panunuya at pagmamalaki. Nasaan ang ebidensya? Mayroon bang double-blind clinical trials gaya ng mga gamot sa botika? Humihingi sila ng mga istriktong numero para maniwala sa lakas ng isang kamatis o isang tumpok ng gulay. Ngunit ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Ang mga nangungunang mananaliksik na tulad namin ay nagdesisyon na huwag nang makipagtalo sa salita. Ginamit namin mismo ang mga pinakamodernong makina,
ang molecular biology, ang teknolohiya ng genomics, ang mga pinakamatatalas na armas na dating ginagamit para gumawa ng gamot, at itinutok namin ito sa mga pagkain sa ating hapag. Nais naming itapat ang pagkain laban sa mga pinakamamahaling gamot para makita kung sino ang mananalo. Hayaan po ninyong ikwento ko ang isang totoong halimbawa, isang eksperimento na yumanig sa aming laboratorio. Pinag-aaralan namin ang mga targeted drugs para sa paggamot ng kanser. Ang tumor ng kanser ay isang napakasakim na kaaway. Kapag nabuo ito, naglalabas ito ng mga senyales na kemikal para kidnapin ang sistema ng daluyan ng dugo ng katawan. Pinipilit ang katawan na gumawa ng mga bagong tubo ng dugo na dumidirekta sa tumor para bigyan ito ng oxygen at sustansya upang lumaki. Ang prosesong ito ay tinatawag na angiogenesis, pagbuo ng mga bagong daluyan ng dugo. Kung walang bagong daluyan ng dugo, hindi lalaki ang tumor ng higit sa laki ng dulo ng ballpen. Base sa prosesong ito, gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang industriya ng parmasya para gumawa ng mga gamot na pumipigil sa pagbuo ng ugat anti-angiogenic drugs. Ang layunin ay putulin ang supply ng dugo para gutumin ang tumor hanggang sa lumiit ito. Mayroon ng mahigit 100 ganitong gamot ang naaprubahan para gamutin ang kanser sa bituka at utak. Ang mga ito ay napakamahal at syempre may kasamang napakaraming side effects. Sa laboratorio, gumawa kami ng isang modelo ng mga umuunlad na daluyan ng dugo. Sa unang test tube, pumatak kami ng mamahaling gamot na pumipigil sa angiogenesis. Sa katabing test tube, gumamit kami ng blind testing. Ibig sabihin, hindi alam ng nagsusuri kung ano ang likido upang masiguro ang pagiging patas, at pumatak kami ng isang mahiwagang likido. Nang lumabas ang resulta, parehong ipinakita ng dalawang test tube na ang network ng daluyan ng dugo ng kanser ay malakas na nawasak at napigilan ang paglaki nito. Nang buksan namin ang code para tingnan kung anong mahiwagang gamot ang nasa pangalawang test tube na nakipagsabayan ng patas sa mamahaling gamot. Mga tito at tita, iyon po ay simpleng extract o katas mula sa karaniwang green tea o tiyang berde opo, ang mga dahon ng tsaa na karaniwang tinimpla at iniinom ng ating mga lolo't lola tuwing umaga sa probinsya. Ang green tea ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na EGCG, isang natural na assassin o mamamatay tao na may kakayahang sakalin at putulin ang daluyan ng dugo ng tumor ng kanser ng napakagaling sa antas ng ating mga selula. Ngunit ang tunay na siyensya ay hindi kailanman tumitigil sa loob lang ng laboratorio. Kailangan naming sagutin ang tanong, maganda ang epekto ng green tea sa test tube, ngunit paano naman sa totoong tao? Hindi tulad ng mga gamot sa botika, kung saan maaari mong painumin ng isang tableta ang 1,000 tao at pagbawalang gumawa ng iba pang bagay para lang masukat ang epekto. Hindi natin pwedeng pilitin ang isang tao na uminom lang ng green tea sa loob ng 10 taon nang walang ibang kinakain. Ang kadakilaan ng pagkain ay nasa pagiging natural nito. Nakikipagtulungan ito sa mekanismo ng depensa ng katawan. Ang epekto nito ay banayad, nangangailangan ng panahon at unti-unting naiipon bawat buwan at taon. Upang patunayan ang lakas ng green tea sa totoong mundo, tiningnan ng mga siyentipiko ang isang napakalaking pag-aaral sa Europa na tinawag na EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loob ng maraming taon. Ang resulta ay nagpakita na ang mga kababaihang may nakasanayang uminom ng 2 hanggang 3 tasa ng green tea araw-araw ay napababa ang kanilang panganib na magkaroon ng ovarian cancer nang aabot sa 50% kumpara sa mga hindi umiinom. Kalahati ng panganib ang nabura dahil lamang sa isang payapa at simpleng ugali araw-araw. Ganyan po namin pinag-aaralan ang pagkain bilang gamot. Nagsisimula sa malalaking datos ng populasyon, pinaliliit sa pamamagitan ng mga clinical trials at sumisisid ng malalim hanggang sa pinakailalim ng mga molecules at genes para lubos na maintindihan ang proseso.
Ang buhay ng bawat tao, mga lolo at lola, mga tito at tita ay parang isang ilog na tahimik na umaagos sa mga taon ng lungkot at saya. Kapag tayo ay tumatanda na tinitingnan ang ating buhok na kasing kulay na ng ulap, ang mga kamay na may mga age spots, madalas tayong makaramdam ng takot sa hangganan ng ating buhay. Ngunit ang pagtanda ay hindi isang parusa. Ang mabigyan ng pagkakataong tumanda ay isang pribilehiyo at biyaya na hindi nararanasan ng maraming tao. Ang katawang ito, ang balat na ito, na may mga kulubot, ang isipang ito, ay bumitbit sa atin sa napakaraming bagyo ng buhay, dumaan sa tamis at pait para palakihin ang ating mga anak at magtayo ng ating mga tahanan. Karapat-dapat itong ituring ng may pinakamataas na pag-iingat at pagmamahal at hindi dapat sirain ng mga pabayang estilo ng pamumuhay. Ang aral na may uuwi natin ngayon ay ito. Ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa swerte, kundi sa ating mga pang-araw-araw na pagpili sa hapagkainan. Huwag nating hintaying umapaw ang maruming tubig sa batya bago tayo kumilos. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang inyong tahanan, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa kaliwang bahagi ng inyong dibdib. Pakiramdaman ninyo ang walang patid na pagtibok nito. Sa mismong sandaling ito, trilyon-trilyong selula, ang walang tigil na nagtatrabaho, ang hukbo ng pag-aayos ng DNA ay masigasig na tinatagpian ang mga pinsala para protektahan kayo hanggang dulo. Hindi sila sumusuko, kaya parang awa po ninyo, huwag din kayong sumuko sa kanila. Bukas sa pagsikat ng araw, pumasok kayo sa inyong kusina na may bagong pasasalamat. Ipagtimpla ninyo ang inyong sarili ng isang mainit na tasa ng green tea, maghiwa ng isang kiwi, nguyain ng mabagal ang inyong mga berdeng gulay. Bawat subo ng pagkain na isinusubo ninyo ay hindi lang basta pagpuno sa kumakalam na sikmura, kundi nagpapadala kayo ng mga liham na puno ng pagmamahal at lakas sa bawat selula ninyo. Ang kapangyarihan na pagalingin ang sarili ay palaging nasa inyong mga kamay at sa inyong mga desisyon. Kung ang kwento po natin ngayon ay nagbigay ng liwanag at pag-asa sa inyong isipan, mangyari po sanang mag-iwan kayo ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong naramdaman. Pakishare po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kumare na nangangailangan ng dagdag na tiwala sa kanilang kalusugan, at huwag kalimutang i-click ang subscribe button para patuloy tayong magkasama sa paglalakbay na ito. Ang buhay natin kahit na marupok ay palaging napakaganda kung alam natin itong pahalagahan. Ako po si Dr. Victor Castillo, humihiling sa inyo ng isang napakapayapang gabi at mahimbing na tulog upang bukas ang inyong lakas ay muling umapaw.